Alright, so guys, welcome dito sa ating pang day 3 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. And in tonight's lesson, we're gonna be talking about the different campaign setup. Messaging campaign lang ito, no? So, yung website conversions kasi it's a different topic because we're gonna install the pixel and all that stuff. So, nandoon yun sa advanced lessons. But anyway, even though messaging campaign, then that definitely we're gonna be setting it up from scratch para at least alam nyo yung different campaign setup, no? One last call or last call kay Sir Henry, nandiyan ka na ba? Wala pa. And then I'm gonna make pakialam of your page today or tonight. Okay, so wala ka pa dyan, yung may-ari ng sublimation clothing. Okay, so wala pa siya, then pakialaman na natin. Okay, hopefully wag niyo pagalitan, Sir Henry. Alright, kung mapapanood naman to, Sir Henry, for the sake of this demo naman to, so ipopost natin to after nito. Okay, so hindi naman to magla-live yung campaign. I'm gonna share my screen. Welcome guys, and then let's start our discussion sa ngayong gabing ito. So what I'm gonna do is, pupunta ako ng Canva, okay? So sa Canva, makaka-create ka kasi ng logo dyan. So create design, you can just type in logo, tapos pwede mo na i-click itong logo, 500 by 500 pixel. Okay? So, nandiyan ka na, and then pagdating mo dito sa search bar, search logo templates, type mo dito clothing. Kung anong business, line of business mo. So, subukan mong i-type yung keyword na clothing, kung nasa whatever industry ka man, restaurant business, financial advisor, car sales agent, real estate agent, whatever. So, type mo lang yung keyword dyan, lalabas na yung mga templates na. Alright, so I believe siya ay sublimation clothing, panglalaki siguro yun. But anyway, let's try this one. More on ano to eh. More on may pagka-browse ko yung text niya. Sublimation. Palitan natin yung text. So it's gonna be 30 siguro. Sublimation. Tapos 30. Sublimation. Yan. So, control. And then, shoot natin dito sa baba. Yan, pwedeng ganito. Sublimation. Or pwedeng ganito. Anong suggestion nyo guys? Tingnan natin. Pwedeng taas niya ganyan. Para at least mayroong konting etchos. Sublimation. Okay. So, clothing logo. Yan. Gawa ka ng logo dyan. Yan. Temporary logo lang to, Sir Henry ha. Huwag mo ako papagalitan na dahil pinakailaman ko na yung page mo. Actually, palit pa tayo maglagay dito ng something, text. Dito, as clothing. Yan. Let's say 15. Pwede naman siguro. Ano ba tong text na to? Futura. Pwede naman siguro to. Ayan. Okay. Goods na siguro yan. Okay, and then share, download, and then PNG. PNG guys ha, huwag PDF. Baka mamaya PDF yung gawin niyo. Dapat PNG yung ano nyo. So pag kinilig mo tong download, PNG or JPEG. Pero mas maganda yung PNG. Huwag PDF o kaya SVG, MP4. Video yun pag MP4. Tapos pag GIF naman, it's gonna be like a short film or short video. So, ayan, may logo na tayo. Balik tayo dun sa page ni Sir Henry. So, pupunta ka dito sa pages. Okay? Pwede ka mag-navigate eh. Kung nandiyan ka na, Sir Henry, pagpaumahin mo yung ginagawa ko ngayon.
Wala ka pa diyan, tutuloy na namin 'tong nasimulan namin. Okay, so puwede kang mag-navigate dito, pages, click kasi ito wala pang logo, 'di ba? So pupunta ka ng view page sa taas, yung top right, okay. And then get started mo lang 'yan, tapos use page, ayan, wala ka pa kasing logo. So click natin 'to, pasok tayo ng logo, upload photo, download sublimation clothing logo, ayan, save. Alright, meron na tayong logo. Ang gagawin naman natin ngayon, cover photo. Okay, punta tayo dito sa create design. Tapos usually ang ginagamit ko presentation yung 16:9 or 1920 by 1080. Ito. Click mo lang yan tapos let's say gano'n pa rin, punta ka pa rin sa design, clothing, ah, try natin dito, tingnan natin. Mabagal yung net natin ngayon. Refresh muna natin 'to. Clothing, wala bang ibang lalabas? Eto mukhang maganda rin 'tong fashion streetwear na 'to. Ayan, click ko na 'to, 'yan. Puwede 'to. Sub subli sublimation clothing. Kita natin siguro mga 65 tapos Futura 'yun, 'di ba? Futura. Ah, ba't gano'n? Maliit siya, Futura black. Aha, display. Anywho, tanggalin natin 'to. Delete natin yung mga 'yan. Oops, medyo maganda 'yan. Ta's lagyan mo lang 'to, order now. Oh, 'di ba? Mabilisan, order now. Yung mga gustong maging graphic artist diyan, gano'n lang kabilis guys, yung trabaho niyo, 'no? Mabilisang gawa lang 'yan, oh, 'di ba? Meron ka ng streetwear, clothing. Oh, 'di ba? Stig, cover, ayan, cover. Oh, share, download, kung mabilis guys, talagang binibilis ako. Kasi 4 yung campaigns na ise-set up natin. Panoorin niyo yung recording, 'yan. So PNG and 'yan, shoot. Kasi magagahol na naman tayo sa oras nito pagka, hindi tayo nakapag-launch ng 4 na campaign. 4 na campaign kasi guys, eh. So 'yun, na-download ko na siya, click mo na dito, add cover photo, upload, downloads, ayan, shoot mo dito yung sublimation clothing na cover photo. Oh, 'di ba? Oh, save changes na 'yan. Malupit. Ayan, refresh mo na. Alright. So one last thing before we launch a campaign, we're gonna change the username or the dito mo makikita yan eh. Usually lagi ako naliligaw dito. I believe nasa settings yun if I'm not mistaken. Tapos pupunta ka ng page details. Tapos pupunta ka ng saan ko na nga ba makikita? Ito lagi ako naliligaw dito, promise. Settings, page setup yata. Ayun, page setup, view. Tapos yung username papalitan mo. Bakit? Kasi 'pag tiningnan niyo 'yan, tingnan niyo guys, 'pag nag-view page kayo, tingnan niyo yung profile ID niyo sa taas, yung URL. Profile PHP ID equals 615 et cetera, et cetera. Ito yung mga numbers doon. Nakikita niyo? So, random numbers yung nandodoon kaya natin pinapalitan. Okay, so pupunta ka dito sa
page details. Wala na naman ako. Settings. Nandun na tayo kanina. So, page setup pala, hindi page details. Page setup. Lagi kong, yan, sabi ko nga sa inyo, lagi ko nahihilo dyan eh. So, page setup. Tapos, click mo yung view. Tapos, papalitan mo yung username. Okay? Click mo yung edit. Tapos, lagay mo dito yung username mo. Sublimation clothing. Tingnan natin kung papasok. Yan, username unavailable. Dash. Pwede ba yung dash? Underscore. Sublimation clothing PH. O, hindi pa rin available. Dash PH. Hindi pa rin available. Underscore. Ayaw pa rin. Ayaw mo talaga. PH tapos may underscore or may dash dito. Wala rin. Underscore. Valid character. Under sublimation clothing. Ay maganda rito. Sublimation clothing. Philippines. Ayun, available. Yan. So, lalagay mo na save changes. Lalagay ko yung password ko. Wait lang, mga guys. Lalagay natin yung password natin. Kailangan natin. Saan yung password natin? Okay. Yan. Ay, putik. Wrong password pa. Hopefully, pumasok na. Yon. Okay, good password tayo. Alright, so anong purpose nun? Bakit? Kasi mamaya gagamitin natin yung URL na yon. Okay, so andito na tayo. Pag ni-refresh ko yan, okay, refresh ko sana iba na yung URL. Ayun no? Sublimation Clothing Philippines na yung nakalagay. Kita nyo? Pag natatakpan ng Zoom, pakisabi ha, kasi i-move ko yung Zoom. Ayan, so nandito na yung URL na tama. Kasi kanina, di ba, ID yung nandito, numbers yung nakalagay. So ngayon, may URL na tayo tama. Okay? Now, refresh natin ito. Punta na tayo sa Add Accounts. Okay, magsiset up na tayo ng campaign, Open and Ads Manager. Ang tanong, wait lang, kung nalagyan ba to ng fund, anak ng Showtax. Okay, view payment methods. Di ba walang fund to? Anak ko pa, patay tayo dyan. Hindi rin pala tayo hindi rin pala tayo makakapag-publish. Ngayon ko lang na-realize wala pala itong fund. Shoot. Sinong gustong magpa-set up sa akin? Ngayon ko lang na-realize walang fund. Tingnan natin kung pwede nating set upan yung iba dito. Sino gusto magpa-set up? Sige, Sir Rafael. Okay, ikaw na, una. Sir Rafael, share mo yung screen mo para ang tawag dito, set upan kita ng ads. Okay, share mo yung screen mo, sir. Naka-laptop ka ba ngayon? Kailangan naka-laptop kasi yung naka-cellphone ka, hindi kita masaset upan ng ads. Yes, sir. Okay, share mo yung laptop mo, sir. Hintayin namin. Okay, hindi naman sa yan. Okay, goods.
All right. Let me quickly get access to your business account. Ang masama dito, wala kang business manager. Wala ka rin business manager. Punta ka sa ano, sir, Google Chrome, wag dito sa Microsoft Edge. Buksan mo yung Google Chrome mo. Google Chrome ka, sir. Kasi, ano yan, yan. Doon ka mas familiar ako sa Google Chrome mo eh. Okay, tapos, login mo dyan yung Facebook mo, sir. Okay. Stop sharing muna kita. Give up ko muna yung remote control para naman for your safety. Okay. Ngayon ko lang na-realize, wala nga palang load nga pala yun. Ginawan ko pa man din ng logo. Sir Henry, kung nanonood ka ngayon, may bayad yung logo na pagkakagawa ko ah. Kahit mga ano na lang, 50,000 pesos, pwede na yun. Discount, kung may can discount, pwede na sa 35. Ah, wala ka pa rin ba talaga dito? Sige, anyway, si Sir, ano na lang. Mabilis mag-type si Sir, ano eh, Rafael. So, sorry, si Marino ba? Rafael Marino. Yan. Siya yung mabilis mag-type. Naunahan kayo. Na hospitalized family member. Okay. Kayo po ba yung Sir? Oo, tama. Si Sir Henry Nietes. Okay, okay. Sige. No po, no problem, sir. Kahit wag mo nang bayaran yung logo na ginawa ko sa'yo. Okay na yun. Goods na tayo. Quits na tayo. So, naiintindihan ko naman, sir. Okay. Sir Rafael Marinho, okay ka na ba dyan? Galaw mo yung baso. Tagay mo na, sir. Okay, share mo na yung screen mo, sir. Para mabilis tayo. Kasi mag-access ako dun sa, ano may, sa business manager mo. Kung meron kang business manager. Open mo yung Google Chrome, sir. Ayan, bigyan mo ako sir ng ano remote control access. Tingnan natin sir kung meron ka ng business page ha. Alin ba dito? Pastil on the go o Mamba? Sir, magta-type ka. Wala ka bang audio? Pastil. Pastil po, sir. Pastil. Okay, sige. Okay. Pastil on the go. Tingnan natin kung meron kang business manager for this one ha. Kasi papasukin ko yung BM mo eh. Okay. All tools. Manager. Kasi parang umuli tayo ng day 1 ito. Okay. Okay lang, okay lang. Makita niyo din. Pag paulit-ulit yung nakikita, magagamitin niyo yan. Tapos guys, wag niyong titigan, no? Pag kayong papanoorin niyo yung recording, wag niyong titigan. Kailangan dalawa yung PC niyo. O kaya isang laptop, isang PC or dalawang laptop. Kung anong tawag dito, kung isang device lang talaga gamit niyo, laptop lang talaga, edi pause mo. Pause tapos gawin mo yung ano, wag mong titigan kasi pag tinitigan mo yan, wala kang matatapos. Promise, yan yung nangyayari pag kayong ano, sabihin eh, wala pa akong natutunan eh. Kaya lang, tinitigan mo lang. Hindi mo, hindi mo in-apply. Wala, nakatitig ka lang doon sa screen ko. Ako mukha niyan, mabilis akong gumalaw. So, wala kang matatapos dyan. Okay, yun ang sekreto guys. Panoorin nyo, pause, tapos apply. Then, yun. At least may natatapos kayo. Kasi pag tinitigan nyo yan, wala. Para lang tayo nagtititigan nun. Mama-develop pa kayo sa akin. Joke lang. So, ayan. Okay.
Lalabas kayo nung 5-day challenge. Hindi niyo nagawa. Kasi nga, tinitigan niyo. Tinitigan ko. No, 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 no. Alam mo yung kanta na yun? Okay, good. So, check ko na ngayon sa aking email kung pumasok. Parang day 1 lang to guys ha, yung nag-access ako ng portfolio. Nag-access ako ng business manager. So, parang day 1 lang. Okay, docs. Binibilisan ko lang at 4 na campaign kasi yung gagawin ko eh. Kaya, ayan, halos start mag-ano na tayo. 20 minutes na. Doon pa lang. Password ulit. Okay. Pumasok na. Okay, okay. Pastil, no, sir? Pastil. Pastil and dude. Pastil. Ayun. Pastil on the go. Tingnan natin kung nasa loob na tayo. Okay. Share ako ng screen. Okay, good. So, dito na ako ngayon. Nakapasok na ako. So, hihingi ako ng page. Okay, pasok na ako dito. Sa account, pasok na rin. Huwag mong sabihin, sir, na wala rin tong funds. Tingnan natin kung may funds ha. Baka mamaya, kung nagawa ko na lahat, wala palang pondo. Ayun. May 100 pesos. Goods tayo. Ayan. Open in Ads Manager. Ayan. So, wala ka pang wala ka pang setup talaga. So, from scratch. So, maganda to. So, i-click mo lang, that's your business, focus on politics, click mo lang no. Yung lang ang tubig guys ha. Meron ka na ba dyan, sir, Sir, Rafael Marino ng image or video para dito? Wala pa. May mga image naman po, sir, na nakasave po. Na-upload mo na dito? Not yet po, sir. Wala pa po. Pero sa page na may mga na-post ka na doon. Meron naman po, sir. Lalabas na rin yun, mga problema doon. So, create button tayo, guys. Tapos, since physical product siya, hindi siya services. So, tingnan natin yung page mo. Ano ba binibenta mo dito? Pastel rice ba to? Ano ba to? Yes, meron din po sir, nasa jar po. Meron din po yung rice meal. Okay. Good. Okay. So, ayan. Pagdating dito, click mo yung sales. Diretso ka na sa sales, no? Tapos, click mo yung continue. Tapos, manual sales campaign, continue. Then, usually, ang ginagawa kong naming convention dito, TOF, ang ibig sabihin ng TOF, top of the funnel campaign. Or pwede mong pangalanan niya ng cold. Ibig sabihin ng cold audience, first time ka nilang makita, no? First time nilang makita yung ads mo. So, usually, para TOF. Conversions. CTM. Yung CTM, ang ibig sabihin ng click to message. Tapos sales_testing. Okay? So lahat ng testing campaign mo nandito dapat sa isang campaign lang. Tapos sa ad set, doon ka mag-multiple ad set. Sa Unlock area lang ba to, sir? I-advertise. Mayroon bang specific area location lang dito? Wala naman po, sir. Pero, Buong Pilipinas, kaya? as of now, sir, hindi pa po. Siguro, sir, lang, around Metro Manila po. Metro Or Manila. mga karatig na province na malapit, sir. Okay, Metro Manila muna tayo. So, 100 pesos, lagay mo lang muna dito. Tapos, July 18, mamayang madaling araw. Tapos, laging madaling araw mo ilo-launch yung campaign mo. Bakit madaling araw? Kasi we want to take the opportunity to, kunyari, 12 midnight ito. Tapos, 12 midnight din yung kabila. Kasi, di ba? 24 hours. Tapos ito 12 PM, di ba? So, katanghalian tapat. Pag nilaunch mo yan ng 10 AM, mamimiss mo yung opportunity between 6 to 8 AM. Okay, yung window na yan, ano bang meron dyan? Papunta yung mga tao sa
trabaho nila. So, pag papunta sa trabaho yung mga tao, nasaan sila nakatutok? Nasa cellphone. Itong window na 'to kailangan mong mai-serve yung ads mo sa window na 'yan. Tapos 6 to 8 PM nasaan sila? Papunta ng pauwi ng trabaho ng bahay. Dapat ma-serve mo yung ads mo diyan. Para kung hindi man sila nag-decide nung araw na yon, the following day, puwede silang bumili. Kung talagang compelling yung ads na pinapakita mo. Gets? Kaya siya laging 12 midnight. Okay? So, Metro Manila, punta ka dito sa baba, location. Type mo dito Metro Manila kung lalabas. Metro Manila. Ayan, Metro Manila, Philippines. So, usually, ang nilalagay ko dito sa taas, MM. Metro Manila, broad, open audience, -1. Okay, ibig sabihin, wala akong sinelect na targeting dito. Hindi ako naglagay ng interest, hindi ako naglagay ng demographics. Okay, tapos lalagay ko dito sa ad level, lagay ko dito, kailangan pa lang ng verified phone number. Sir, anong phone number mo? Kiklik mo yung add phone number. Tama ba itong mga phone number na nandito? Hindi po, sir. Wala ba diyang tumama? Verify a different phone Ah, number. ah. Next. Tapos Philippines. Saan ba yung Pilipinas dito? Ayan. Phone number mo, sir. 0915 Hmm. 32 31 44. Guys, Yan, order sir. na kayo kay Sir Rafael, no? Ito yung number niya. Okay? So, click next. Then, text message. Pakisabi sa akin kung anong binigay sa ni Facebook na na authentication, confirmation code. Ito po, sir. 733 Hmm. 291. Ha? 291 po. 291. Yes, sir. 733-291. Submit. Opo. Bago na to ni Facebook eh. Hinihingan na kayo ng phone number. Confirmed na siya. Okay, done. Alright, so mawawala yung pula na yon. Ngayon, pupunta kayo dito. Kunyari, image. Image 1, copy 1, headline 1. So, IMG1 underscore C1H1. Okay? So, then, punta ka dito sa baba. Add media, add image. Ngayon, pwede kang mag-upload ng image dito. Okay, click upload. Kung meron ka ng mga na-upload sa page, pwede mo i-click yung page. Hindi siya lalabas, no? Count. Wala. Puntahan ko yung page mo ngayon, tapos kuha tayo ng isang ano doon, isang picture. Nakalagay, ano yan? Pastel. Yan. Next. Accept. Puntahan natin yung page mo. Use page. Okay. So, tingin tayo dito. Puro vertical lang Sir, to. yung ano ko lang po, yung nasa pin na lang, sir, yung jar po. Kung okay lang po. Etong jar. Yes po, sir. Ayan, okay. Ito na lang, isa muna. Save image. Desktop na lang natin. Pastel. On the go. IMG1. Yan. Okay. Tapos, pasok natin to dito. Add media, add image, upload. Tapos, ayan, pastel on the go. Pasok mo dyan. Okay. Tama naman tong ano mo, 2048 by 2048 dapat square. O kaya 1080 by 1080. Goods naman yan. Okay? So, yun yung size po natin. So, click mo yung next. Tapos, dapat dito yung 9 by 16. Di ba meron kang vertical? Pwede mong gamitin yun eh. Yung vertical mo. So, kunyari ito. Save image.
Tapos, number 2 na lang. Yan. Okay, babalik ako dito. Tapos, replace ko lang yon. Replace, upload media. Tapos, desktop. Ayan o. Pastel on the go image to. Vertical. Ayan o. Okay, so, yung nasa gitna mo na vertical, yun yung lalabas. Okay, yung mga reels, saka story yan, dun lalabas yun. Tapos ito sa newsfeed yung kwadrado, yung 1 by 1. Tapos ito 9 by 16, lalabas to sa, anong tawag dito? Sa stories and reels. Okay, next. Done. And then, mangyayari noon, tingnan natin, baka pwede natin gamitin yung dati. Copyin muna natin to for the sake of this demo. And then, good. May promo ka ba? Ano mga promo mo? Dun sir sa nakapin po na post, may description po. Baka pwedeng yun na lang sir. Ito pala. Yan, ito muna gamitin natin. Yan. Pero wala kang buy one two, buy one three, buy one. Wala pa po sa ngayon sir. Yun yung pag-isipan mo ngayon kasi yun yung ano. Guys, yung unang sentence, yung dapat ang compelling. Delight your palate, ganyan ganyan. Palate, palat. Hindi siya compelling. No? So dapat yung unang mababasa nila dito, dapat tikman na ang bagong formulate, bagong chicken pastil na naimbento sa ilalim ng punong kahoy. Alam mo 'yun? Dapat something compelling na pag nabasa nila yung unang ano na ito ay combination ng haring araw at ng buwan bago siya nabuo. Something gano'n. Alam mo 'yun? So bago para at least makita nila yung compelling reason why they have to buy your product. Tapos kung may promo ka, lagay mo dito sa headline. Buy one, take one. Oh, di ba? Limited stocks. Limited time only. And kaya kailangan may promo kayo na ano, na compelling for them to click. Okay, then for the sake of this demo, I'm just gonna head over dito sa template natin. So usually itong template name nilalagay ko dito, broad chat flow 1.0. Okay, kasi broad, wala naman tayong ginawa dun sa ad set. Wala tayong interest targeting na ginawa doon. So broad chat flow 1.0 yan. Tapos pwede mong pwede mong i-revise yung welcome message and then you can revise this. How much is the pastil on the go rice meal? Magkano yan? Yung ano sir, Magkano to yung rice yung meal? nasa jar po sir, yung nakalagay po kasi dun yung una yung rice meal ko po eh. Pero yung hindi ko pa po na-update kasi. Okay, how much is this Ah, pastil, anong tawag dito? jar po. Pastil jar? Chicken Apo. pastil on jar. 149 sir. On jar. On jar. Yan, lalagyan mo 149. Tapos, kung may attach ka na, number dito, pwede. Okay? I-click mo lang dyan. Number 2, how much, ando na pala, nasagot na natin. Dito, pwedeng, do you accept cash on delivery? Yan. Pwede yan. COD, yan. Yes. Tapos, lagay mo yung details sa baba kung ano pa yung mga different details. Tapos, kung may reseller, nagpapa-reseller ka ba? Guys, yung mga gusto mag-reseller. Yes sir. Yes. Sa distributor po, pwede rin po. Please contact us. Tapos, lagay mo yung number mo, syempre. Ayan. So, then, that's it. So, save.
Okay, and then what I'm gonna do is publish. Okay? Now, next thing na gagawin mo ngayon is, pag na-publish mo na siya, lahat ng test campaigns mo, nandito lang. Wala ka nang ibang gagawing campaign sa testing campaign mo, kundi dyan sa ah, campaign na ginawa mo na yan para hindi magulo. Okay? Ang gagawin mo na lang ngayon, pag may itatest ka na bagong creatives, dito mo na lang i-shoot sa ad set level. Ngayon, dahil ito, broad audience, wala tayong interest tsaka demographics na ginawa. Ang gagawin mo naman ngayon, i-duplicate mo to, tapos duplicate. Pupunta ka na ngayon dito sa switch to original audience options. Use original audience. Tapos, ang gagawin mo dito sa advantage detailed targeting, demographics, sino yung target persona para dito? Sino-sino yung mga naiisip mong bibili dito sa products mo? Say for example, anyone who is, meron bang delicacies? Delicacies. Wala. Sinong target Ah, persona mo dito, sir? mostly sana sir mga entrepreneurs sir tsaka resellers and distributors po kasi ang target ko sir. Okay. Resellers and distributor. O di entrepreneurship to. Entrepreneurship, interest, hindi job title sa. Ito, entrepreneurship, business and finance. So, kokopyahin mo to dito, copy, and then, babalik ka dun sa taas, papalitan mo to ng entrepreneurship, business and finance. Obviously, pagdating mo dun sa ad level mo, pabaguhin mo din yan dahil entrepreneurship na eh. Babaguhin mo yan, papalitan mo ng gusto mo ba ng negosyo, patok na patok sa halagang 5,000 piso, meron ka ng chicken pastil na pwede mong simulan as negosyo. O, ayan. So, yun yung ilalagay mong ad copy dito sa primary text. Okay? So, ngayon, dahil dinuplicate natin, meron na siyang interest, di ba? Or meron na siyang demographics. Ideally, dapat ang estimated audience size is, ang pinaka-bottom mo is 2 million. Ang pinaka-sweet spot mo is 10 million and above. Makikita mo dito, meron siyang 8 to 9 million na estimated audience size. So, swak siya doon. Ilan yung ilalagay mo ditong interest targeting? Ideally, isa. Pero pag they belong to the same pool of audience, pwede mo silang pagsama-samahin. Halimbawa, suggestions, small business, business and finance. Shoot mo doon, pwede yan. Okay? Huwag mo haluan ng iba. Home business, yan, sakto yan, home business. Tataas yan, 8.5, 10 million na siya. Suggestions, business, yan. Pwede na yan, 10 million na yan, 11 million na nga eh. So, shoot na doon yan. Okay, pag samasamahin mo yung magkakaparehong interest targeting sa isang ad set. Ngayon, pupunta ka ng ad level. Okay, pagdating mo sa ad level, ang gagawin mo naman ngayon, pupunta ka dito sa baba. I-duplicate mo lang tong ginawa mo doon sa broad open audience. Duplicate. Tapos dito, yung papangalanan mo na ito ng interest. Chat flow 1.0 copy. Tatanggalin mo yung copy, 1.0 na siya. Pagdating mo dito sa welcome message, lalagyan mo ito ng emoji. Ayan, may smiley. Okay, i-click mo yung save. Yung broad, ngayon magiging interest na siya. Okay, pag kinilik mo itong publish, para saan yung emoji? That will serve as your identifier. Okay, pag merong nag-reply, merong nag-inquire at merong emoji yung welcome message, that means to say na galing yun sa interest targeting. Okay, kapag walang emoji, galing yun sa broad open audience. Yung ibang estudyante ko, ang ginagawa, gumapunta sila dito sa pili up Facebook symbols. Tapos,
anong ginamit natin? Ito yung ginamit natin, di ba? Pupunta sila dito sa ad set level. Dito. Ilalagay nila yung emoji dito. Usually, yung ganoon ang ginagawa nila. Ayan. Sa kanila ko natutunan yung nilalagay sa ad set level. So, syempre, hindi ko naman i-claim lahat ng bagay-bagay. Bibigyan ko na rin sila ng credit. So, yun yung ginagawa nila. Instead na, anong tawag dito? Kasama dun sa messaging campaign, nandoon yung emoji, plus sa ad set level, kita mo agad. Aling ad set yung may emojing ganito. So, alam ko kaagad, pag may nag-reply sa akin doon sa inquiry, alam ko kaagad, unang tingin ko pa lang dito sa dashboard ko, alam ko kung saan siya galing. Ngayon, ma-identify mo na rin kung sino dito yung mga basurang o basurang inquiries ng saan nanggagaling yung mga basurang inquiries. Makikita mo na rin dito. Gets? Alright, so meron na tayong isang campaign. Okay? Re-remove ko to. May isang campaign na tayo. Nakakaisa pa lang tayo. More than 30 minutes na yung lumipas. Ngayon, usually, para hindi ako kumbaga pabalik-balik sa navigation, dinuduplicate ko tong itaas. Right-click, duplicate. So may dalawa na akong ads manager, pero isang ano lang naman yan, parehong ads manager yon. So ang gagawin ko, create ulit. Okay, and then, di ba sales nga ito, for those na nagli-lead generation, yung mga mahaba yung customer journey, yung may matataas na price points, try nyo tong leads, continue, manual leads campaign, continue. Okay, ganun pa rin. TOF, conversions, CTM, kung kanina sales, ngayon naman leads. Underscore testing. Okay? Now, ganun pa rin, pupunta ka sa ad level. Tapos, kailangan mong i-accept yung terms dito. Ayan o, view term, please read and accept meta terms, etc. View terms, agree to terms and conditions. Mawawala yung pula na yan. Okay? Ganun pa rin, Metro Manila, broad open audience -1. Tapos, 100 pesos, July 18, 12 midnight. Ayan, wala na akong siselect dyan. So, open lang yan. So, pumunta ako dito, leads. Ganun pa rin, IMG1, C1H1. Tapos, ang gagawin ko na lang is pupunta na lang ako dito sa kabila, sa ad level. Tapos, kukunin ko yung ginamit ko ditong ad copy. Primary text. Headline, copy-paste na lang tayo. Okay, tapos mag-create na tayo ng form. Call to action, mamimili ka kung either get offer, get quote, or learn more na lang. Yan, learn more. Pwede naman. Kasi ano to di ba? Mga business owner ang ano mo, ang ino-offeran mo. So add form. I-create ka naman ng form ngayon. So ganito naman ang gagawin mo diyan. Broad FB form 1.0. Yung kanina chat flow, ngayon naman broad FB form 1.0. So, mayroon kang tatlong selection, more volume, higher intent. Ngayon, usually, for the sake of this demo, more volume na lang. Pag higher intent kasi, you'll be asking more questions doon sa users para ma-qualify mo talaga ng gusto. Okay? So, sa settings, okay naman tayo dito. Okay. So, intro, it's either pwede ka mag-upload ng image from your, use the image from your ad or use your own uploaded image. Preferably, dapat 1200 by 628. Okay, pero for the sake of this demo, we're just gonna use the image from our ads. Okay? Headline, start your own business
Magkano yung starting capital nito kung magre-reseller ako? For as low as 3,336 po, sir. Start your own business for as low as 3,036. 336. Wow, nagkaroon pa ng free promotion dito sa ano. Guys, order na kayo ha. Ayan, 3,336. Ayan. Ayan, 3,000. Wala na yung dalawang zero. Ayan. Start your own business for as low as dapat ba malaki? Ayan, malaki. As 336 pesos. Okay? Start your own business for as low as 336. Try natin kumuha dito. Open for resellers. So, pwede mo na itong gamitin mo na for the sake of this demo. Okay? Ayan. As questions, pre-fill questions dito sa description by entering your information, you agree that one of our staff will call you. Yan. Tapos, kung ayaw mo ng email, remove mo lang full name, add category, user information, contact fields, phone number. Pwede na yan, dalawa lang. Full name tsaka full number, full phone number. Kasi pwede mo naman tawagan yun eh. Tapos, let's say may iba ka pang questions, add question. Kunyari, short answer. Pwede mo tanong, where do you want to distribute our products? Yan, kasi syempre merong ano, 'di ba? Merong location or geographic ano yan eh, parang kung distributor hanggang dito, meron bang gano'n? Hanggang dito ka lang, Marikina ka lang or ano? Meron bang gano'n? Wala pa naman, sir. Wala pa naman. So, Ah, yan. Yan, you can ask question para pre-qualifying questions yon. So, makikita mo yung tsura ng form mo. Ito yung page 1, page 2. Okay, tapos page... Ay, bakit nilan? Kasi hindi ko pa na ano. So, yan. Page 1, nandun sa baba yung questions mo. Where do you want to distribute your products? Tapos, add question ka pa. Halimbawa, multiple choice. Would you like... which package would you like to ano? Which package would you like to avail? Okay, package 1, kunyari. Package A. Package B. Package C. I'm just making this up so you can just change it later on. So, ayan, ganito na yung itsura niyan. So, package A, package C, hanggang C. Tapos, number 2, lalagay nila yung full name nila, yung phone number. And then, privacy policy. Since wala ka namang website pa, so add link, pupunta ka sa page mo. Okay? Palitan mo na lang mamaya yung tinuro ko kanina doon kay sublimation. So, kasi ito random pa yung ano mo yung profile ID mo dyan. So, next time, ang gagawin mo, sundan mo kung anong ginawa natin kanina para magkaroon ka ng sariling username. Okay? So, yes, punta ka sir. dito, Copy, sir. kunin mo, ano yan? Copy, sir. Thank you Okay, po. okay, sige. So, kukopyahin mo lang ito, tapos balik ka dito, pasok mo dito yung link. Kasi hahanapan ka ni Facebook ng link eh. Tapos lagay mo lang dito, Pastil on the go privacy policy. Okay, and then pagdating mo dito sa message for leads, thanks, you're all set. You can visit our Facebook page now. Facebook
page or exit the form now. So since wala ka namang website, lagay mo lang yung link mo dito and then view or visit our page. Yan. And then create form. Okay, may form ka na. So ganun pa rin yung gagawin mo kapag ka doon sa interest targeting. I-duplicate mo lang ito. Duplicate. Tapos papalitan mo ito ng interest. Interest FB form 1.0. Okay? So ganun yung gagawin mo pagka dinuplicate mo. So meron ka ng broad FB form 1.0. Guys, hindi mo na yung madidelete na nandiyan na yan. So ang kailangan mo na lang, pag babaguhin mo yan, i-duplicate mo lang. Okay? And then ipapublish natin. Ay, hindi natin nalagyan ng Sir, ng image. sir, question lang po. Aba. Sir, pero ano naman siya, editable naman siya, sir. Kahit na-publish na. Pwede pa Um, siyang hindi mo na i-change. siya ma-edit. Ang gagawin mo, i-duplicate mo to. Duplicate, tsaka mo i-edit. So, di ba pag dinuplicate mo na to, tingnan mo duplicate, tapos gagawin mo na tong 2.0. Kasi may babaguhin ka, di ba? So, Yes, intro, sir. Ako. ayan. So, babaguhin mo na to, etc. etc. So, ganun. So, magiging 2.0 na yan. Kaya, the reason why I made it like this, yung naming convention, para at least, every time na nagbabago ka ng variations, nakikita mo kung ano yung pinakaunang-unang ginawa mo, ano yung sumunod na ginawa mo, by just following the naming convention na ginawa natin nung una. Gets? Copy, sir. Pero hindi siya pwedeng i-delete, sir? Or... Hindi na. Diyan na yun. Forever na Okay yan. po. Sige, sir. Copy, sir. Okay. So, yung image hindi natin nailagay. Sorry. Add image. So, ito yung kwadrado. Tapos, replace natin dito yung vertical. Kaya ang gagawin mo mamaya, i-ano mo yun, ipapalitan mo. Okay? Yung i-duplicate mo lang yun yung ginawa ko. Tapos change the flow. Kung ano yung gusto mo ilagay doon. Okay, done. And then publish. Okay, pati yung image or yung headline, palitan mo yun. Okay, so meron na tayong pangalawa. Next campaign natin is click to call naman. So create leads, continue, manual leads campaign, continue. Okay, TOF, conversions, click to call, testing. Tapos, pagpunta mo dito, Metro Manila, broad, open audience 1. Instead, di ba kanina, more on messenger tayo. Ngayon naman, calls. Sige, click mo yung calls. Tapos, papalitan mo ulit 100 pesos. Excuse me. July 18, 12 midnight. Ayan. So, click to call. Ibig sabihin, diretso dun sa number mo na ibinigay. Okay, tapos pupunta ka sa add level. Ganun pa rin. IMG1, C1H1. As remove mo to, add media, add image. Shoot mo lang ulit yung image. Ay, teka muna. Add image. Done. Yan. Tapos, kukunin natin tong sa kabila. Primary text, yun ang magiging primary text mo. Tapos, headline. Ayan. Tapos, pagdating dito, tama tong number ko, no, sir? Na Yes binigay? po, sir. Ha? Apo. Yes po. Tama po, Okay, sir. tama. Okay. Goods. So, diretso na yan. Call now. Diretso na yung sa mobile number mo. Okay, and then publish. Yan, meron na tayong 3 campaign na na-set up. So, meron pa tayong 2.
Kaya dalawa ba o isa pa? Isa na lang. Apat yata ito eh. May 3 campaign na tayo. Ngayon, retargeting campaign naman ngayon. Pupunta tayo dito sa, i-close mo lang ito. Tapos, pupunta ka dito sa all tools. Pupunta ka dito sa audiences. Tapos, create a custom audience. Tapos, Facebook page. Next. Tapos, palitan mo lang yung page dito kung may multiple pages ka. Pa still on the go. Everyone who engaged with your page in the past 365 days. So, type mo dito, everyone who engage FB 365. Okay, create audience. Ngayon, kung may website ka, pwede mong gawan ng custom audience. Create audience, custom audience, tapos, wait lang. Create audience, custom audience, website. Ngayon, kung meron ka namang Instagram, ito naman yung i-click mo, Instagram account. Okay? So, marami kang pwedeng gawing custom audience. Merong via video views, anyone who submitted the form, anyone who clicked the instant experience, anyone who have a shopping experience. Tapos ito, medyo advanced na itong mga to. Yung dalawa na to. Okay, pero ito, magagamit mo na itong Instagram, Facebook page. Tapos kung may website ka, pwede mo magamit itong website. Okay? So, for the sake of this demo, I'm just gonna get this one, copy. Tapos, i-duplicate ko lang itong CTM sales testing. Duplicate. Duplicate with current settings. Continue. Duplicate. Tapos, ang gagawin ko dito, gagawin kong MOF, middle of the funnel campaign. Okay, hindi na siya sa testing, kundi retargeting. Okay, retargeting. Okay, tapos i-close ko muna siya. Pupunta ako ng ad set level. I-delete ko yung isa. So, ititira ko yung broad open audience. So, uncheck ko to. Tapos, i-delete ko to. Delete. Okay? So, pag kinilik ko tong box, dahil naiwan na lang yung in-draft yung broad open audience, click ko edit. Tapos, papangalanan ko na to ng stock audience 365. Okay? Tapos, pagdating ko dito sa baba, dito sa may switch to original audience options, use original audience, tapos hanapin ko tong custom audience. Click ko tong search existing audiences, makikita ko na dito yung ginawa ko kaninang custom audience. Everyone who engaged Facebook page in the past 365 days, yun na yung ilalagay mo doon. Make sure lang na i-uncheck mo yung advantage custom audience. Bakit? Kasi mag-i-expand yung audience mo from your custom audience. So, i-uncheck mo to. Tapos, kung Metro Manila lang yon, yung retargeting mo, gawin mo ng buong Pilipinas. Kasi kung ano yung na-target doon sa top of the funnel campaigns, yun lang din naman yung mare-retarget doon sa middle. So, kung sino lang yung nakakakilala doon sa iyo sa top, doon sa cold audience na ginawa natin, sila lang din yung mare-retarget mo doon sa middle of the funnel campaign o yung retargeting campaign. Okay, so Philippines, then pupunta ka na sa ad level, and then ipapublish mo na. Ayan. So, meron ka ng 4 na campaign. Tatlong cold audience, tsaka isang retargeting campaign. Ngayon, sinetup ko na ito para sa inyo para pwede nyo i-test yan yung ganyang setup, tapos mamili kayo kung alin dyan yung nagbibigay sa inyo ng mas magandang resulta. Gets? So, question and answer tayo ngayon. Sir, quick question lang po sana, sir. Apa? Sir, good for running na po ba yung ano, sir? Since may nag-email kasi sa akin na Na-approve sir, na. Ayan. So, your popost natin to. ads were approved and should begin yun, sir. Popost na natin to.
Tapos, pagka ready ka na talaga yung ads mo to run, then you can just turn it on. Yes, sir. Opo. Thank Okay? you po. So, pwede mo nang ang gagawin mo dito, lahat ng testing mo dito lang. Wala nang iba. Lahat ng ite-test mo dito lang sa tatlong ginawa ko na 'to. Okay? Para hindi Ah, masyadong masalimuot tingnan yung Ads Manager. Tapos pagka may scaling ka na, gamitin mo yung framework na binigay ko sa inyo, yung ₱100 Facebook Ad Strategy Framework. Pwede mo nang gamitin yung scaling. Ang ginagawa ko usually sa scaling method ko from ₱100, 'pag messaging campaign niya, ito CTM 'to, kunyari CTM sales, 'yan, 'di ba? Dino-duplicate ko 'yan, duplicate with current settings, continue, duplicate, tapos yung testing papalitan ko na ng validate 'yan. Validate ABO. Okay, kasi naka-ABO. Pag naka-turn on kasi 'to guys, yung Advantage Campaign Budget, CBO 'yon. Okay, meron akong explanation ng ABO, CBO sa page ko, puwede niyong makita 'yon. So, puwede niyo naman panoorin 'yon, libre naman 'yan. Okay, so ABO, tapos pagdating ko dito sa ad set level, papalitan ko na 'to ng ₱1,000. ₱1,000 na 'yan. Okay? Kung nagwo-work yung open audience, kung halimbawa ang nag-work is yung business and finance, yun ang lalagyan ko ng ₱1,000. Tapos gano'n pa rin, i-schedule mo pa rin 'yan sa 12 midnight. July 18 pa rin 'yon. Iti-12 midnight mo pa rin, 12:00 ng madaling araw bago mo i-publish. Okay? So naka-pause na lahat 'yan, Sir Rafael. Hindi 'yan magla-live unless na ito-turn on. Thank Discard you, ko muna. sir. Okay? Alright. May mga questions na dito. Ah, Puwede po isang phone tas isang PC. Puwede naman, maliit nga lang yung phone, Ngoleng 'no? Hindi kasi siya ano, mas maganda talaga 'pag naka-phone tsaka naka-phone, naka-laptop or PC, dalawa ang gagamit niyo. Dual monitor kayo, mas maganda. Pero kung ano, dalawang PC or dalawang laptop, puwede 'yun, okey 'yun. Pero kung talagang isang isang device lang ang gamit ninyo, laptop lang talaga, wala kayong magagawa kundi i-pause tapos sundan kung ano yung ginagawa. Huwag niyong tititigan guys, na promise. Yun yung kasi yung nakikita kong nagiging problema, na parang ang haba-haba mo ng pinanood, ta's uulitin mo ulit. What if kung pinanood mo, sinusundan mo yung ginagawa, nagawa mo na siya. Okey, matatapos yung video, natapos mo ng i-setup. Coach, magkakaroon ba nung sales or target persona kahit wala kang dineclare na demographics or behavior? Sir Jervin, kapag wala kang dineclare dun sa broad open audience na ginawa natin, you are letting Facebook to find your target audience. Ipinapaubaya mo na sa kanya. Yun yung ibig sabihin dun sa broad open audience. Okay? Sinabi mo dun kay Facebook, kayo ng bahala dun. Hanapin mo yung audience ko para sa ads ko. Ngayon, kaya tayo naglagay ng interest targeting na entrepreneurship because we want to teach Facebook that, hey Facebook, this is the audience that I want to target. So, meron kang direct control doon sa ad set. Yun yung target persona na gusto mong habulin. Yung entrepreneur, yung mga people who are likely to start their own business, mahilig sa business or mahilig magpanood ng mga videos about business. Okay, so yun yung tatamaan ng ads mo. Okay, so I hope na nasagot ko yung tanong mo, Sir Jervin. Sansan, Sir, sample ka po engagement campaign, baka po pwede. Ma'am Sansan, nagbo-boost post ka po ba before? Yun na yun, engagement campaign na yun. Ang default po ng engagement campaign, ang default ng boost post is engagement campaign. Kung nagbo-boost post ka na before, yun ang default nun. Gets? Okay? Let me know kung hindi mo gets yung engagement, isi-set up ko para sa'yo. Okay? Pero if nag-boost post ko na before, yun na yun, engagement ang default. Ayun si Sir Nico. Meron ng galing naman ni Sir Rafael, meron akong porsyento dito 10% automatically. Meron ka na ng reseller
Sir Nico, Sir eh. oo, di ba? Matag ka lang ng training ko, magkaroon ka ng reseller, ikaw talaga, oh. Ayan. Sa engagement or leads coach, ilang demographics yung kailangan ilagay? Again, one. One demographics or one interest. Pwede mo rin silang i-layer. Yung isang interest, kunyari, interest, entrepreneurship, tapos demographics, pwede mong i-layer yun. Narrow audience ang tawag doon. Ina-narrow mo siya. Okay, pero ako hindi na kasi ako ano eh. Basta nilalagay ko isang interest lang o isang demographics. Yun na yun, shoot na yun. Si Ma'am Alet, coach need ba lagi mag-add creative testing kahit tight sa budget yung client? Yes, the more. The more na mag-creative testing ka kung tight yung budget ng client mo, Ma'am Alet. No? Kasi kung paano kang tight na nga yung budget mo tapos hindi ka pa magte-testing, eh paano na lang? Di ba? You're just throwing spaghetti at the wall without any directions kung hindi ka magte-test. No? So ite-test mo kaya nga 100 pesos kasi tight yung budget ko eh. Nung nag-uumpisa ako, kaya ako na-develop yung framework na yan. Kasi nung nag-uumpisa ako, wala akong pera. Tapos 1.5 lang, ay ko. Kakain ko na lang yung 1,500 pesos na i-ads ko. Ay, kakain ko na lang yung 1,500 na natitira kong pera. Ipang-ads ko pa, sabi ko, kung 1,000 pesos, di isang araw lang yun, kung 1,000 pesos per day. So, ang ginawa ko, nag 100 pesos ako. O di, kung 100 pesos yun, times mo yun sa 15 days, 100 times 15, o di 1.5, nakapag-run ka ng ads for 15 days for 100 pesos, na-test mo yung campaign mo. Make sense? At least may laban ka. 'Di ba? Kaya nga mayroon akong tinatawag na 100 pesos Facebook ads strategy. For those people na kagaya ko nung nag-uumpisa na walang pang-ads. Okay? Para po 'yun sa mga tao na nagsisimula sa Facebook na walang pang-ads. Yung framework na 'yon, goods na goods po 'yon. Okay? Coach, pwede po ba 2 to 3 AM i-run ads kasi 'di ba meron pang optimization si Facebook? It's up to you basta anong tawag dito, yung ads mo nag-live siya ng tulog pa yung mga tao halos. Pwede namang 4 AM. Pero the best na yung 12 midnight. Huwag mo nang komplikaduhin yung mga bagay-bagay. 12 midnight na lang. Hindi ka naman mababawasan, hindi ka naman mahahagaran kung 12 midnight. Okay? Wala namang masama doon. Magkano po yung magandang budget for retargeting campaign? Depende po city. Kapag bago lang yung ad account mo, start ka muna sa 65 pesos. Tapos 100 pesos, pag medyo malaki na yung audience mo, 500 pesos, 1,000 pesos, depende din sa laki ng audience mo. Okay? Kasi pag binomba mo ng budget sa retargeting, tataas naman yung ad frequency mo. So, pakunti-kunti ka lang doon. Halos kung bago lang yung ad account mo, konti lang yung, gradual lang yung paglagay ng budget. Okay, si Rahul, coach, paano kung may demographic na ako na gusto kong i-target? Would you advise to still go broad or do I do both? Yes, do both. Kaya nga po ginawa ko, Sir Rahul, dalawang ad set. Isang broad, isang interest. Gets? Sir, yung apat po nyo na set up, sabay-sabay po ba namin iraran yun? Depende po sa inyo. Kung may budget kayo, Ma'am Lorian. Lorraine. Or Lorian. How do you pronounce it? O Ma'am Camille na lang para hindi ako mahirapan. Ma'am Camille, depende po sa inyo kung marami kayong budget. No, pwede nyo pagsabay-sabay nyo. Pero kung limited yung budget nyo, di one campaign at a time. One campaign setup at a time. No? Walang pumipigil po sa inyo kung gusto niyo pagsabay-sabay niyo. Gusto niyo ano. So walang pumipigil po sa inyo. Ang pipigil lang din sa inyo wala kayong budget. Okay? Yun lang yung ano doon. Sabi ni Russell Bronson, whoever can spend the most to acquire new customers wins. Okay? So the more you spend, the more chance of getting more customers. So but before you spend your hard and earned money, you test. You test and verify. Ang method ko na ginamit doon, TVS. Test, validate, scale. Or test, verify, scale. Okay, Ma'am Alet. Yung kanina, coach, di ba naglagay ka ng ibang design sa portrait na creative pag-add creative testing? Hindi ba makaka-affect sa result or need na mag-design ng same design per
Hindi naman makaka-affect, Ma'am Alet, kasi yung isa kwadrado, yung isa vertical. Kasi yung doon nasa gitna, ang hinihingi ni Facebook doon vertical eh. Yung 9:16. Okay, so hindi na makaka-affect yun. Mas maganda nga yun na mayroon kang naka-fit doon na image para doon. Okay, bakit po yung mga ibang ads okay sa testing pero sa validation na 1,000 per day, hindi po okay yung sales conversion results? Bakit, Ma'am City o Ma'am or Sir? Bakit po ganun? Kasi ganito po yan. Um, wait ako sa iyo Ganito po kasi yan. So, kunyari meron kang 10 million na audience size. 10 million. Yung 100 pesos mo, tuldok lang yon ng 10 million. Ayan lang yan. Yung pindot lang. Isang tuldok lang na gano'n. Ngayon, pag nag 1,000 pesos ka, ibig sabihin, you are expanding your reach. Ibig sabihin, itong mga tao dito na nakakita sa iyo for the very first time, yun nga, first time kanilang makita. So, definitely, it will take some time before they take action. Tapos mag-expand ka na naman, magiging 5,000. So, yung mga nandito, first time ka nila ulit makita. Pero they belong to the same pool audience. So, halimbawa, entrepreneurship. Pare-parehong entrepreneurship yan, pero magkakaiba ng layering yan. Di ba, tinuro ko ng day 2, merong low-hanging fruit. Yung low-hanging fruit, yun yung mga nakikita mo dito. Yung, di ba, pag ganyan kasi yan eh. Yung pinakamababang cost, yun ang ibibigay sa ni Facebook, yung mga nandito. The more na you scale up, the new set of audience ang nandito. So first time, kung ba 100 pesos, ito lang yung na-reach mo. Nag 1,000 ka, ito reach mo. First time ka nila makita ng mga to, mga nandito. Nag 5,000 ka, first time ko ulit makita. So it may take some time bago sila bumili. Gets? Okay, Nico. Coach, pwede bang isang campaign lang tapos CBO yung budget? Yes, pero dapat may malaking budget ka doon. At least 500 pesos or 1,000. Okay? Tapos dalawang ad set or tatlo. Tapos tigda dalawang ads lang yung nandun sa ad set level. Gets? Sir Jervin, applicable ba yung coach sa lahat ng any business? Yes. Sa lahat ng business, applicable yan. Ginagamit ko po yan sa lahat ng business model na inirarun ko na campaign. Magpa-eco man yan, magpa-financial advisor man yan, magpa-real estate man yan, mag-service provider, any campaigns. Okay? So, yun ang ginagamit kong framework. Yung ginagawa namin na client ko is nagtitest kami ng headlines, preview text, description. Paano po ba malaman if alin yung okay sa mga yon after running it for a few days? Malalaman mo naman doon sa resulta. Magkano yung cost per ad set na lumalabas. Halimbawa, yung isang ad set it's costing you 50 pesos. Yung isang ad set it's costing you 10 pesos. Then mamili ka, 10 pesos would be the best price nung nung campaigns mo or nung ads. Doon mo lang makikita kung alin yung gumagana. Necessary po bang mamili ng isa or continuous running lang siya? Bali taglilima na kasi nilalagay namin awareness campaign. Huwag kayo mag-awareness campaign, Miss Alet. It's a waste of money. Again, kung hindi ka naman milyonaryo or bilyonaryo, wag mong gagamitin yon. Pero tingin ko naman, kung may pera ka talaga, milyonaryo ka, bilyonaryo ka, it's up to you. No, pero I'm telling you, you're just wasting your money. The reason why you want to run Facebook ads because you want you want ROI right away. No, kaya nga meron tayong tinatawag na doon sa Facebook ads 100 pesos Facebook ad strategy framework na binigay ko sa inyo. Ang minimum tolerance doon 3 days, maximum tolerance doon 5 to 7 days. Okay, kasi sa loob ng 3 days tas wala kang benta, wala kang man lang inquiry, something is wrong. You have to pause that kasi 3 araw nagra-run yung ads mo, wala kang man lang message. Pangit 'yun. 'Di ba? So, wag kang mag-awareness na masayang yung pera mo. May advantage ba coach kapag credit card ang gagamitin? Wala. Sir Leandro, wag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi na
credit card ang gamitin niyo, huwag kayong gagamit ng PayPal, huwag kayong gagamit ng credit ng GCash, huwag kayong gagamit ng Paymaya kasi mas maganda yung ano, iharap niyo sa akin. Kaya hanggang ngayon pa naman meron ba mga nagsasabi na ano, na huwag daw gagamit ng ano, ng anong tawag dito, ng mga gano'ng payment method. For as long as na number one, ad compliant yung ads mo kay Facebook, wala namang problema kahit anong payment method ang gamitin mo. For as long as na yung payment method na ginagamit mo hindi nauubusan ng fund, hindi ka nagke-credit limit doon sa credit card mo, walang problema yun. Mas gusto nga ni Facebook GCash eh. Kasi napondohan mo na prior eh. May pondo na yung account mo before pa mag-run yung ads. 'Di ba? So, walang kinalaman yun. Okay? So, may kinalaman yung ads mo sa performance ng ads mo. Okay? Sa resulta, may kinalaman yun. Yun lang yung focus mo. Huwag mong pakialaman yung credit card, huwag mong pakialaman yung Paymaya or GCash man yan. For as long as na compliant yung ads mo, wala kang magiging problema. Goods kayo ni Facebook. Friends kayo. Okay? Sales conversion campaigns mo sa Pilipinas based on your experience, saan po mas nagre-resonate ang customer sa video creative or sa static image? Simple lang ang sagot, CT. I-test mo pareho. Okay? Saan mas nagre-resonate? Meron ako mga ads na nagre-resonate sa video. Meron din akong ads na palong-palo yung image. So, anong sagot doon? I-test mo pareho. Okay? Do not never assume that the image will supersede or overcome ma-overtake niya si video or vice versa. It should be your target audience to they should be the one to decide which one yung maganda, hindi ikaw. Okay? Kasi yung tingin mong maganda para sa iyo, pangit yun sa kanila. Okay? Yung pangit para sa iyo, posibleng maganda yun para sa kanila. Okay, that's the way it is. So, mag-work lang yun. Mag-work yung ads mo, depende doon sa data na binabato sa'yo ni Facebook. Sir Nico, Coach, di ba pwedeng isang campaign lang tapos isang nasagot ko na to. Coach, how to kill an ads or ad set? Napakita ko na Sir Leandro kanina. Ito lang, simple lang. Punta ka lang dito, ayan, turn on. Okay, sa campaign level to, turn on, turn off. Ad set level, turn off, turn on. Sa ad level, turn off, turn on. So kahit naka-turn on itong ad level mo, kahit naka-turn on yung ad set level mo, kapag naka-turn off yung campaign level mo, hindi yan magra-run. Okay? Gets? Effective po ba yung Advantage Creative Plus Audience Interest? Casey Gonzalez, i-test mo. Pero ako kasi, pag bago yung ad account, hindi ako nag-Advantage Plus Creative, Advantage Plus. Lagi kong ginagamit manual. Ginagamit ko lang yung Advantage Plus kapag meron na akong winning audience or may winning ad set na ako or may winning creative na ako. Okay? Lahat puro ako manual. Yung unang-unang set ng testing campaigns mo, lahat yun manual. Wala kang Advantage, walang Shopping Advantage Campaign Plus. Puro yung manual. Ang automatic ko lang is yung placements. Hindi ako nagmamanual dun sa placements. Ito, diba? Okay? Pagdating ko dito sa ad set level, ito. Ayan o, placements. Advantage plus placements. Laging automatic to. Hindi ako nagmamanual dito kasi pwede mong i-manual yun. Click mo yung edit, manual placements. Tapos kunyari gusto mo lang palabasin sa Facebook feed, tanggalin mo yung video feed, etc. Kung saan mo lang gustong palabasin. Hindi ko ginagamit ito pag testing. Okay? Ang ginagamit ko, Advantage Plus. Okay? Actually, hanggang ngayon, hindi ako nagmamanual sa placements. Laging automatic yan. Ito.
Tinisimplify ko lang, pinapagaan ko lang yung buhay ko. Hindi ko na masyado pinapakailaman 'to, naka-Advantage Plus lang 'to, yung placements. Pero yung kunyari ito, 'pag nag-create ka ng campaign, create, kunyari sales, continue, yung Advantage Plus shopping campaign, hindi ko yan ginagamit 'pag testing. 'Pag leads naman, continue, itong recommended settings, hindi ko yung ginagamit yan. Puro ako manual. Gagamitin mo lang 'tong recommended kapagka meron ka ng winning combinations. Gets? Si Chon, sa TVS method po ninyo, coach, ilan ba dapat campaigns ang gagawin namin? And one campaign, one ad set lang po ba? Yes. One campaign, one ad set, one ad. Okay po ba yung 4 pesos cost per message and 4x ROAS? Aba, oo naman. Maganda na yun. 4 na piso, tapos 4x ROAS, pang scale na yun, Chon. No? Scale mo na yan. 4x ROAS, 3x ROAS ang ideal eh. Yun yung, pag naka 3x ROAS ka, goods na yun. Pero 4x pataas, okay na yun. Okay, mas okay. Ma'am Camille, sir, what if insurance po ang product? Ano po best campaign ang magandang gamitin? Ma'am Camille, lead generation campaign. Okay, test mo din yung engagement campaign and compare both kung alin yung mas maganda na resulta. Hindi pa ako nakakapag-boost post, sir. Ito yung nagtanong ng si Sansan kanina. Share ko dito, ito lang. Sansan. Create, engagement, continue, manual engagement campaign, continue. Punta ka sa ad set level. Puntahan mo yung page mo, kung tama yung page mo. Tapos lagay mo lang dito, ayan, maximize number of conversations. Tapos 100 pesos. July 18, ganun pa rin. 12 midnight. Ganun pa rin yung sistema. Okay? 12 a.m. Pagdating mo dito sa ad level, pwede mo tong switch. Click mo yung drop down, existing post, tapos select posts. Mamili ka na ngayon yung mga na-post mo before. Halimbawa, ito. Our sales, blah, 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 or happy weekend everyone. Ayan. Click mo yan. Tapos continue. Usually, ang ginagawa ko dyan, kinakopy ko tong ID na to, copy. Tapos makikita mo dito, edit call to action. Ano ba yung call to action na ano to? Na hinihingi nito ni Facebook. Ayan, no button, call to action. Palitan mo ng send message. Okay? Hindi ko na i-update ko yung post natin. Okay? Tapos, lagyan mo na dito ng ito. FB post ID. Yun. Yun ang nilalagay ko dyan usually. Gets? Tapos pangalanan mo to. TOF, PPE or engagement campaign, ad set level, broad open audience, ganun pa rin. Okay? So, same lang yung method, yung way of setting up things. Sansan. Okay? Leandro, coach, ilang recommended na interest? You can put at least one interest for as long as na ang audience size niya is between 2 million to 10 million. Okay? Kapag similar interest kamukha nung kanina, pwede mo silang stock audience. Business finance, entrepreneurship, business and finance, pwede mo silang pagsama-samahin kasi iisa lang yon. Isang pool of audience lang yan. Ano po mas better for higher inquiries? Sa messenger that turns into booking for a beauty clinic or sales or engagement campaign po? You can test both, Ma'am Joanna. Kaya sinet up ko lahat yung campaigns para sa inyo para at least susundan nyo na lang. Okay? Kasi, pero kung ako tatanungin, lead generation yan, Ma'am Joanna. I mean, kung ako magde-decide para sa campaign mo, beauty clinic, lead generation yan. Okay? But I will also test engagement. Depende dun sa magiging resulta ng engagement campaign. Okay? Kung magsisales ka, dapat may physical product ka. Okay? Coach, ilan po ba ang upload ng batch 18 video? What do you mean? Batch 18 video, ilan ang upload? Everyday, may upload tayong isa.
Kasi 5 days to ha, hanggang Friday tayo. Coach, ilang days mo ang testing? Sir Edmond, nandoon po sa sa Facebook Ads 100 pesos Facebook Ads Strategy Framework. 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Nandoon yun sa PDF na sinend ko. Coach, for real estate, magkano po ang minimum budget, Ma'am Jerel? Ang lagi ko, kahit hindi real estate, kahit anong niche, lagi kong sinasabi dapat at least meron kayong 10,000 na pwedeng sunugin sa loob ng isang buwan. Testing pa lang yun, wala pa kayo sa scaling method. Okay, testing. Ibig sabihin, itetest mo pa lang yung mga bagay-bagay. Wala, pag meron ka nakuhang winning doon, tsaka mo pa lang siya scale into a much higher budget. Yung 10,000 mo, good for testing pa lang yun. Ma'am Jerel Ikong. Okay? So, yun, ideally 10K. 5 to 10K yan. Ganun. Para sweet spot yun. Coach, lagi may recommendation sa FB. Huwag niyong papansinin yon kapag ka Shem San Juan, kapag nagte-testing kayo doon sa framework na binigay ko sa inyo, huwag niyong gagalawin. Huwag niyong i-combine. Meron lang ako recently, ganun yung nangyari. Nagkaroon, hindi ko, nung hinawakan ko yung ad account niya, hindi ko alam na meron palang automated rules. Yung automated rules, ang ginagawa ni FB, pag naset yung automated rules na yon, kino-combine niya yung dalawang ad set na nagkakaroon ng recommendation, audience overlap daw ko, no? Ayun, pumangit yung resulta. 13 purchases na ako, biglang 0. Okay, so wag niyong lagi susundin yung yung recommendations ng FB. Si Ims, ano po ba dapat gawin kapag wala na masyadong likers ang page? Kagagawa lang po. Ma'am Ims, wag mong ubusin yung pera mo sa kaka-likes, sa page likes, no? I mean, again, kahit sa 10 lang yung page likes mo, optimize for conversions. Kasi yun ang gusto mo, dapat yung nilabas mong pera, dapat na bumalik agad sa'yo. Okay, it's a waste of money. Okay? Anong campaign for cookies made to order sales? Sir Paulo. Coach, di ba pwedeng isang campaign lang tapos CBO na nabanggit na to? Ano po mas okay na payment method? Add funds or yung card specific for that account? Kahit ano. Basta't may fund. Pwedeng credit card, pwedeng add fund, yung GCash. Miss Joanna Marie. Okay lang po ba na gamitin sa ad campaign, ad set is 16 posts? Yes. Yung ginawa ko sa engagement campaign, Miss Anna Marie, yan. Ganun yun, existing post. Pwede yun. Yung mga ads ko, na rin, existing post din yun. Pag tinignan mo yung page ko, kung ano yung lumalabas sa ads ko, yun din yun, nasa page ko. Existing post yun. Ano po sistema ni Meta para tumaas ang organic, more ad sales, more organic? Para tumaas ang organic? Simple lang, Miss Ims. Di ba nandito ka nandito ka ba nung day 2? Kahapon? Para tumaas ang organic mo, or para tumaas ang engagements mo, dapat may basher ka. Okay. Para tumaas ang organic mo, pasalamat ka kung may basher ka. No, kasi habang binobomba ka ng comments sa comment section doon sa mga post mo, nire-replyan mo. Pangit mo. Sasabihin sa'yo, pangit mo, replyan mo, mas pangit ka. Di dalawang comment na yon. Tapos, borga yung ilong mo. Ikaw nga bulok ngipin mo. Di pang ilan na, pang-apat na message reply na yon. Comment reply. Sabaan mo yung conversation nyo doon. Habang humahaba yung conversation nyo doon, Facebook will think that this post is engaging. Ang mangyayari noon, makikita mo one way or another. Kahit hindi ka nag-ads, may mapapansin mo yung mga lumalabas sa feed mo, suggested pages. Makikita mo kahit hindi naman siya sponsor, pero makikita mo suggested pages. Kasi ang daming engagement. Ang daming engagement doon sa page niya. So, kaya kung may basher ka, magpa-thank you ka.
pag may basher ka, wag mo i-hide yung comments. Replyan mo. Kung sarcastic yung comment sa'yo, palitan mo lang sarcasm din. Pero wag kang magmumura. Bakit? Kasi pwede maban yung page mo pag nagmura ka. Okay? I'm not sure kung yun yung tanong mo, Ma'am Ames, ha? Pero tingin ko yun yung question mo. So, let me know. Coach, napansin ko sa testing ko, pag nag-original audience ako, 80 to 65, walang benta. But pag Advantage Plus audience and then limited range of edges, mas nagkaka-saves po ako. O di, kung ano yung nag-work sa'yo, Advantage Plus, sundin mo. Ganito lang naman yan, guys, eh. Kung ano yung nag-work sa'yo, Advantage Plus or manual, yun ang gawin mo, yun ang i-optimize mo. Ganun lang naman kasimple yun, eh. Okay? So, anong tawag dito? Ako kasi, puro ako manual, yun yung nag-work sa akin. Okay? So, kung nag-Advantage Plus ka, may possibility din na mas maganda yung Advantage Plus kaysa sa doon sa manual. Okay? Coach, ano po yung points sa actions? Ano yun? Hindi ko masundan, ma'am. Casey Gonzalez. Points sa actions. Paki-verify na lang po. Sa retargeting campaign po, ilang percent po ng monthly budget siya? Kasi may client kami na matagal na nagrarun and meron din mga bago. Mahirap kasi i-gauge pag naka-dollars. Yung awareness at lead namin nasa $20 per day. Depende po sa number of audience size nung Ma'am Alet, nung retargeting campaign. Halimbawa, ang audience size noon nasa 5,000 reach. 5,000 reach kung dollars yun, mga $20 lang. Pwede na yun, pang retargeting mo. Okay? Coach, if insurance product naka-ready na panel, pwede po bang itinuro nyo na campaign setup for much better mag-attend ng advanced FB workshop? Ano? May naka-ready ng funnel, pwede po ba yung tinuro nyo na campaign setup? If you want to talaga, if you want to upskill, mas maganda po yung FB Advanced Workshop. Pero yung dito kasi sa campaign setup na tinuro ko, you can run campaigns using this setup. Okay, kasi meron namang mga messaging campaign na successful. Okay? Credit card companies ang nag-com dyan. Budol kasi sa interest. Okay. Yan. So, alright. So, medyo overtime na tayo, guys. Okay, last two questions. Coach, may way po ba na-exclude sa audience yung mga hindi pinansin yung previous ads boosted? Huwag mo nang komplikaduhin, Rizal Sarmiento. Anong tawag dito? Exclude sa audience yung mga hindi pinansin yung previous ads. Isama mo na yung mga pumansin tsaka hindi pumansin. Kasama talaga dun sa ano yan, sa yung simplified na ginawa kong MOF, yung middle of the funnel campaign, yun na yun. Everyone who engaged with your page in the past 365, everyone who engaged with your Instagram page in the past 365, everyone who visited your website in the past 180 days. Yun na yun. Huwag mo na siyang komplikaduhin. Okay? Is ad testing limited to A/B testing lang? Can you do more sets per campaign? Pwede. More ad sets per campaign. Pwede naman yan, Richie. Okay. Sir, okay lang maraming pics gamitin clothes kasi. Yes, you can test it. Okay, and gawin mo carousel format. Okay, medyo ano na tayo, sige. Dalawa na lang. Coach, paano kapag yung ranking ng ads is average, pero ang CPM per 1,000 is 300 plus? Okay lang ba yon? Okay. Soft metrics po kasi ang tawag doon, or vanity metrics po yung average, above average na yun. Saka yung CPM mo 1,000. Ang tanong doon, Miss Almira, doon ba I would assume messaging campaign ka, doon ba sa messages na pumasok, meron bang
matinong kausap doon. Kasi di ba, babalikan mo lang, 3 lang ang metrics mong kailangan bantayan sa messaging campaign. Number of messages, quality of messages, cost per message. Now, pag nasagot yung tanong, quality ba? Ilan ba yung nag-opt-in, ilan ba yung nag-inquire? So, nasagot ba? Ilan? Alam mo na yung numero. Sagot mo, tatanong sa sarili mo, quality ba yung nag-message? Malalaman mo yon kung puro yung mga bata, di hindi quality. Ang susunod mong tanong, magkano yung cost per message? Okay na. So, na-identify mo na yung tatlo. Ngayon, may bumibili na ba? Or kahit wala pang bumibili, may matinong kausap ba? Okay, pag nasagot mo yung tatlo na yon, ituloy mo yon. Ang sagot doon, okay lang yon. Okay, kasi yung 300 plus mo, shoot pa yan. Tapos puro above average, goods yan. Okay, it's up to you to convert these people. Sir, alin pong malalaman kung aling test ang winning if ever na i-run po namin ituro nyo today? Sa metrics. Ulitin ko, 3 lang. Number of messages, cost per message, quality of messages. 'Di ba? So, merong bang bumibili? Magkano yung average order value nung binili? Malalaman natin yan sa day 5. Okay? So, yun yung makakasagot dun sa tanong mo. Miss Camille. May bumibili na ba? Kung ilang days pa lang yan, normal yun. Na wala pa talagang bumibili. Kung 3 days pa lang yan, wala pang bumibili, okay lang yon. Bakit? Magkano yung price points mo? 1,000, 1,500? It may take some time before sila bumili. Kasi you want to establish trust eh. Ngayon, kung yung mga nag-inquire na yon, na follow up mo, ma'am, kumusta po? Ito nga pala yung mga previous customers namin. Pakita mo sa kanila. Social proof yon. Okay? Pag nakita nila, okay naman pala, may mga previous customers na sila. So, ang trabaho mo as a marketeer is to persuade people to buy from you. Because binigay na ni Facebook yung trabaho nila to give you messages. So, may mga nag-message na sa page mo, it's your job to convert these people. Ngayon, pag hindi bumibili, ikaw may problema, hindi mo na convert. Okay? So, kailangan mo magbigay ng magandang reason for them to buy your products or services. Okay? So, Jervin, nasagot ko na to. Ano po ba mas higher for higher inquiry sa messenger that turns into booking? Nasagot ko na to. Anong campaign coach ang best for car wash or car coating company? Lead generation, Sir Jervin. For clothing, Ma'am Feline, sales for the ad campaign would be best. Yes, especially kung meron kang website or landing page. Ang problema lang dito, Ma'am Feline, kung ano to, yung ukay, yung tipong pag nabili na tong t-shirt na to, wala nang susunod. Alam mo yun, wala nang, anong tawag dito? Wala nang same design. So, ibig sabihin, pag nabili niya, di post mo na yung campaign mo, post mo na yung ad mo. Okay? Pero kung meron kang parang may continuity ka ng design na pwede mong anong tawag dito, i-ads. Pwede yon. Mas sustainable yon kaysa sa yung mag-uukay business ka tapos i-ads mo yung yung design na yon. Pag nabili, paano ka na? Biglang nag-winning yung ad na yon. No, biglang madaming engagement. Akin na yan, akin na yan. Mine. Ang daming comments dun sa sa picture nung ads na niraran mo. Mine. Tapos daming signal kay Facebook. Tapos biglang na-sold out yung nag-iisa lang yung t-shirt na yun or yung dress na yun. Di wala na. Paano yun? Yun yung problema doon. So,
Okay, going to work online at 9, exit na po ako. Okay, good lang. Okay, para saan coach yung pag ginagamit ang duplicate para hindi ka na mag-create from scratch. So, i-duplicate mo lang yung same ad set tapos change the variables. Change the location, change the age range, change the Change the image, change the headlines. 'Di ba? Ganun lang 'yan. Basher is the goal. Oo, Ma'am Pilin, tama 'yon. Dapat may basher ka. Okay, kasi the more bashers you have, the more engagements you will get. Oo, 'di ba? Makikita niyo yan sa mga comments sa ano ko, may mga nagba-bash na sa akin dun sa comment section eh. Basahin niyo na lang doon, makita niyo kung paano ko nire-replyan. Sabihin doon eh, may ano pa nga doon eh, sabi niya, buti pa si Franklin Miano, sikat ikaw, hindi naman sikat. Mga ganun ba? Tapos sabi niya, nakapostisyo daw ako. So, alam mo yun, natatawa na lang ako kasi may time pa talaga sila mag-comment ng mga ganun. So, ako naman, tuwan-tuwa ako kasi, okay, engagement yun. Bababa yung CPM ko. Okay, pag bumaba CPM ko, mas ipo-push ni Facebook yung ads ko. Kasi may maraming engagement. Gets, so maraming salamat guys. I'll see you tomorrow. Pag-uusapan natin yung Facebook ads metrics, okay? And then we will be discussing more of the how to create order and how to tag leads, how to tag bad leads, how to tag good leads. Okay, how to create order. All right, thank you so much guys. I'll see you tomorrow 7:30 p.m. Bye-bye.